ICI, Independent Commission on Infrastructure, na nag-iimbestiga po sa flood control scam. Question yung constitutionality sa Supreme Court. Nag-question po, teacher. Yan, Supreme Court petition questions. Marcos created ICI's constitutionality. Ayan yung teacher, mga kababayan, na nag-question. Research ko kung ano yung pagkatao nito. Senior high teacher siya. Pagkatapos, sa Las Piñas po, kumandidato bilang running for Congressman Las Piñas, Metro Manila, John Barry Tampon Tayam. Kumandidato pala to bilang congressman. John Barry is a passionate educator from Las Piñas, ready to bring change and innovation to his community. Ngayon pa, nag-file ng petition sa Supreme Court questioning the constitutionality ng ICI. Baka niya, Mr. Maravillas, strategy lang ito na nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Yung legality, mga kababayan, na ICI, Independent Commission on Infrastructure, na nag-iimbestiga po sa flood control scam, question yung constitutionality sa Supreme Court. Nag-question po, teacher. Sa bagay, kahit sino pwedeng mag-file ng petition. Any taxpayer for that matter. Ayan, Supreme Court petition questions. Marcos created ICI's constitutionality. Ayan yung teacher, mga kababayan, na nag-question. Research ko kung ano yung pagkatao nito. Senior high teacher siya. Pagkatapos, sa Las Piñas po, kumandidato bilang congressman, running for Congressman Las Piñas, Metro Manila, John Barry Tampon Tayam. Kumandidato pala to bilang congressman. John Barry is a passionate educator from Las Piñas, ready to bring change and innovation to his community. Senior high school teacher po siya. May anting din. May antingan niya, Mr. Maravillas, o baka may. Ewan ko. Baka ori ni Congress Mio. Tumakbo din na congressman. Ngayon pa, nag-file ng petition sa Supreme Court questioning the constitutionality ng ICI. Baka niya, Mr. Maravillas, strategy lang ito ng senior teacher para lalo siyang makilala. Pwede. Kung kaya may gumagamit sa kanya para guluhin yung investigasyon ng ICI. Di natin alam yung motibo at kung anong alliance siya mayroon, mga kababayan, ngayon. Other than siya daw ay isang senior high teacher. Pero po yung suklay niya parang si Congress Mio. Parehas ang ayos ng buhok ko. Ayan yung final niyang petisyon, mga kababayan, sa Supreme Court. Sabi dito sa report ng GMA News, a teacher has filed a petition with the Supreme Court questioning the legality of Executive Order number 94, which established the Independent Commission for Infrastructure, or ICI. In a 22-page petition, si John Barry Tayam asked the High Court to declare the validity and constitutionality of ICI, as well as to determine the lawful creation and scope of authority of the Commission. Sabi po niya, ang prayer ko naman dito ay bigyan nila ng ruling kung valid ba. Kasi ang issue na nire-raise ko dito, unconstitutional ba yung Executive Order na 94 ni President Bongbong Marcos? Sabi po niya sa ambos interview. Sabi po ni Tayam, yung ICI niya will be abolished if it is found to be unconstitutional. However, sinabi ko na sana kahit nakasampa na ng kaso o yung following the doctrine of operative fact as valid siya until proven na unconstitutional or illegal. Tayam cited the Philippine Truth Commission under the administration of late President Benigno Noynoy Aquino, which was declared unconstitutional by the court for violation of the Equal Protection Clause. The Truth Commission was tasked to investigate the alleged corruption and cheating scandals of the Arroyo administration. Sabi po ni Taya, while the ICI niya may not be identical to the PTC, a conflict of interest is nonetheless a concern, as the investigation centers on the Department of Public Works and Highways, or DPWH, especially its previous secretaries and district engineers, all of whom fall under the executive branch, headed by the President, sabi po niya sa petisyon. Tayam also expressed concern that the ICI may create redundancy with existing bodies such as the Ombudsman in the Department of Justice,
This excessive bureaucracy effectively deprives the public of its right to speedy trial, a right crucial for a frustrated populace demanding quick resolution regarding the individuals involved in the flood control issues. Sabi pa ni Tayam, the ICI's coverage anya of 10 years will limit the time frame to only half of the Aquino administrations and the entire of the Duterte administration. He said this also constitutes unfairness in a violation of the Equal Protection Clause. Di ano niya, Mr. Mazarabillas, ang masasabi mo dyan? Ako duda ako, mga kababayan, na may nasa likod ni Tayam. Kasi yung mga sinasabi niyang redundancy, trabaho na daw ng ombudsman, saka ng DOJ. Isa magnitude, mga kababayan, ng flood control scam. Importante itong may binuong independent commission yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dapat nga magpasalamat siya kung totoo na he is passionate for change tulad ng sinasabi niya dito sa kanya credentials nang tumakbo siya bilang congressman ng Lone District ng Las Piñas. Iba po, committed din siya sa transparency. Diba? Ito na yung mission mismo ng ginagawa sa gawa ng ICI. At yung sinasabi niyang excessive bureaucracy, nasabi niya, madideprive niya yung publiko of its right to speedy trial. Mas nga na mapapadali po kasi tumutulong yung ICI para sa pag-imbestiga po. Di ba? Tati nga yung Supreme Court po na-inspire sa ginagawang investigasyon ngayon. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN kahapon, Supreme Court to designate special courts to exclusively hear and decide corruption-related cases arising from infra projects. O diba? At kahapon po, yung first batch ng mga senador at congressmen, dating congressmen, pati DPWH official and COA official, mga kababayan, nirekomenda na ng ICI ang pag-file ng kaso sa ombudsman. O diba? Kaya yung claim of redundancy, saka baka maapektuhan pa yung speedy trial, baseless po, mga kababayan. Mas mapapabilis nga kasi may katulong. At itong ICI, malaking tulong, mga kababayan, para mapadali ang pag-file ng mga kaso. Pati po recovery ng mga assets. Ayan, sabi dito sa balita ng Tribune, ICI poses to recover 5 billion pesos from flood control scandal. The ICI Technical Working Group met Thursday, October 30. Ngayon lang po to discuss asset recovery efforts related to alleged anomalies in several flood control projects. Yung mga diskaya po, yung mga mamahaling sasakyan, ino-auction na po, mga kababayan, ngayon. You see? So napapabilis po ang proseso ng recovery ng mga assets ng ating gobyerno because of the presence ng ICI na binuo ng ating Pangulong Bongbong Marcos through Executive Order 94. Ito pa, government to seize ex-lawmaker Saldico aircraft abroad. Kaya sabi po ni yung taga-KAAP, the DPWH Secretary Vince Dizon. Actually, pag may order na for future, pupuntahan po ng KAAP yan, ng mga inspector natin, at i-arrange natin ang lipat pabalik sa escorted ng mga KAAP flight inspectors. Kasi yung helicopter at saka eroplano ni Saldico daw, yung eroplano nasa Singapore, yung helicopter yata nasa Malaysia, Kuala Lumpur. Inilipad pa Malaysia at Singapore. So, nakita ninyo, mabilis ang recovery ngayon. Ang pag-recover, kasi hindi pa na-recover. Pero yung mga luxury vehicles po ni Diskaya, na-recover na po. For auction na. Ngayon, yung mga pinapakalat naman po ng mga DDS influencers, hindi lang si Saldico ang may eroplano, helicopter, pati daw si Martin Romualdez. Fake news po yon. Ito yung pinapakalat na mga balita. O sabi sa report ni Joseph Morong, KAAP has no records of aircrafts under former House Speaker Martin Romualdez. Sabi po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Director General na si Lieutenant General Rao del Rosario. Kaya sabi ni Juan Luna Vlog, as much as I agree that everyone involved in the flood control scandal, including Romualdez, should be held accountable, why the sudden desperation to flood the internet with fake news against him? And now, you're saying the kakampings are not on your side?
So what? You want us to echo fake narratives the same way you did? Tama. Grabe po ang desperation ng mga DDS. Nasiraan si Martin Romualdez. Sige, pakalat po ng fake news. Fact check na naman po ngayon. Fake news. Wala kayong kadala-dala. Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag ang nagpapakalat ng balita galing po sa kampo ng mga Duterte, mga DDS influencers, at mismong si Duterte o pamilya Duterte, huwag na kayong maniniwala. Punong-puno po yan ng black propaganda at fake news. Ang madalas na sinasabi nila, sa 10 sinabi nila, 15 yung mali. Yan ang katotohanan dyan. Walang tumama sa kanilang mga sinasabi, lalo na po yung mga DDS influencers. Kaya pag naniwala pa kayo, ang ibig sabihin yan, pari-parehas kasi kayong sinungaling. Ang mga taong sinungaling kasi po, naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Yan ang abilidad nila na hindi natin kayang kopyahin, gayahin. Imagine, sarili mong kasinungalingan. Alam mong hindi man totoo. Naniwala kang totoo. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.